Oh, ito daw ang Pangulong Duterte daw ay dumaan sa sa lawful na proseso ng pag-aresto ha. Oh, pakinggan ninyo itong balitang ito, and then reaksyonan natin ng malupit. Dumaan sa proseso yung pagpapatupad ng arrest warrant. Again ang dami nating mga videos na nakita. Kayo na ang humusga, dumaan ba talaga sa proseso yung pagpapatupad ng aresto kay Pangulong Duterte? Bakit daw nag-violate ng pagpapa-implement ng Rome Statute ng Section 59? Paki-explain nga po sa taong bayan, ano ba itong sinasabi nilang Section 59 ng Rome Statute? Una-una, isang malaking pagbabaliktad dun sa posisyon nila yan, ano? Tandaan nyo, sino to Sira na ang karir mo kung abogado ka, putang ina, delikado ka. Delikado ka, disbarable. Itong ginawa ninyong ito at itong pagtatanggol nyo sa mali. Putang ina nyo. Mantakin mo Pangulo ng Pilipinas ipinamigay. However you want to call it, pinamigay nyo yung presidente natin. Ginamit nyo ang taxpayers' money, Pilipinas na pera, para ipamigay nyo si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, mga bossing na nagtrabaho ng maayos sa Pilipinas, mahal ng mga Pilipino, ineliminate ninyo. Bakit? Kasi si Pangulong Duterte ay magiging lead counsel ni Vice President VP Sara sa impeachment sa impeachment diyan sa Senado. Dahil siya ay makaka-oral argument ninyo sa Supreme Court. Kaya ang ginawa ninyo, putang ina, sibakin nyo na yan. Ito interpretasyon ko lang to kasi yun na nangyari para sa akin. Nakita ko naman yung mga videos hindi to fake news Ito aking aking opinion lang. Pwedeng mali ako, pwedeng hindi. Kayo nang bahalang humusga. Sabi ko nga, itong channel ko ay para doon sa mga naniniwala sa akin. Yung mga hindi naniniwala sa akin, wag kayo manood, walang problema yan. Pero itong sinasabi ko, ito ay aking personal na opinion. Hindi ito official na opinion ng lahat ng Pilipino. Hindi naman ako spokesperson ng Pilipino. Channel ko naman to, pwede ko naman sabihin lahat ng gusto kong sabihin dito. Pwedeng mali ako, pwedeng tama ako, pero yun ang sinasabi nila na proper daw yung ginawa nila. Pero sa kaliwat ka ng mga videos na lumalabas, nakita natin, inabuso yung kapangyarihan, inabuso yung posisyon. Bakit? Inabuso yung posisyon. Mantakin mo si General Torres, sabihin, nagakalad ka rin ko yan. Magkakagulo tayo rito. Magkakasakitan tayo rito. Sumakay ka na. Sa ayaw at sa gusto mo, walang judge dito. Di ba? We are invoking our right to counsel. Anong counsel? Wala, hindi darating si VP. Abogado ko yung anak ko, papasukin nyo. Hindi darating. It's my order. Bawal siyang pumasok dito. O i-deny nyo si Pangulong Duterte ng right to counsel, even though abogado yung dalawang kasama niya. Ang sinasabi ni Pangulong Duterte, my lawyer for this issue is my daughter. Papasukin nyo yung anak ko. Anong ginawa? Hindi pinapasok. O you denied him of right to counsel. You denied him of due process. How? Paano? Dapat yan, dito sa Pilipinas, inaresto siya, dapat iharap muna siya sa korte sa Pilipinas. Anong ginawa kay Arnie Tevez nung kinuha siya ng Interpol at ng Timor-Leste Police nung siya'y inaresto? Anong ginawa? Ikinulong si Arnie Tevez sa Timor-Leste, ipinasa yung kanyang kaso sa local court. At hanggang ngayon, si Arnie Tevez, hindi naman siya residente ng Timor-Leste, pero dahil may due process sa Timor-Leste, hindi pa siya pinapauwi sa Pilipinas. Putang ina! Putang ina! Si Arnie Tevez, na hindi Timor-Leste resident, gobyerno ng Pilipinas yung humihingi sa kanya. Anong sabi ng Timor-Leste? Mag-trial tayo. Yung kanyang extradition papunta ng Pilipinas, i-hearing natin. Tingnan natin kung makabuluhan ba yung inyong request. Bakit? Wala naman tong
batas na nilabag sa Timor-Leste. Meron siyang batas na nilabag sa Pilipinas, pero technically, legal siyang naninirahan dito ngayon sa Timor-Leste. So kahit hindi siya presidente ng Timor-Leste, kahit na residente nyo siya, the fact na nandito siya sa bansa ko, responsibilidad ko yung human rights niya. Anong ginawa ng Timor-Leste? Hanggang ngayon, nasa kanila pa si Teves dahil hindi nag-comply yung ating DOJ sa sistema, sa proseso. Naka-house arrest ngayon si Arnie Teves. Nakauwi na sa Pilipinas. Hindi pa rin. Bakit? Kasi nga, si Arnie Teves is accorded with all legal remedies na available sa kanya. Lahat ng legal na paraan, gamitin mo. Labanan mo tong gusto nilang gawin sa'yo. Kapag natalo ka na sa lahat ng mga legal na remedies mo, putang ina mo, uwi ka na ng Pilipinas. Ganun yun. Pero hanggat nandito ka sa bansa namin, wala kang nilabag na batas sa bansa namin, poproteksyonan ka ng bansa namin because meron kang karapatang pangtao. At ang karapatang pangtao ay universal. Hindi yan karapatang pangtao ng Pilipinas, karapatang pangtao ng Timor-Leste. Hindi. It's universal. Yung karapatang pangtao mo, it's absolute. Sa'yo yan kahit nasaan kang lupalop ng mundo. Kahit nasa Mars ka, nasa Jupiter ka, yung karapatang pangtao mo, karapatan mo yan, sa'yo yan. Birthright mo yan. O anong ginawa nila kay Pangulong Duterte? Sarili nilang residente. Buti sana kung normal na kriminal eh. Yung normal na kriminal sa ibang bansa, pinauuwi nga natin sa Pilipinas eh. Di ba? Kasi nga, ayaw natin na doon sila nakakulong. Ayaw natin na doon sila bibitayin. Pinauuwi nga natin eh. Tapos tayo ito, si Pangulo pa to, dating Pangulo. Dating napakagaling na Pangulo, ipinamigay natin gamit ang pera ng taong bayan, gamit ang sistema ng gobyerno natin bulok, inikutan ninyo yung batas, ngayon wala na si Pangulo. Ganyan kayo kademonyo. O, pakinggan natin sasabihin nito. Sana naintindihan nyo yung punto ko. Ang punto dito, mas mabuti pa sa Timor-Leste na mas mahirap pa sa ating bansa. Sa kanila gumagana yung human rights. Dito sa atin, puta, hindi. Politika. Kapag kagalit ka sa politika, putang ina, tapon ka. Sabi ko nga sa inyo, marami na nag-away-away na mga politiko sa buong mundo. Pero walang nagtapunan. Yung iba talagang hanggang mamatay sila, magkalaban sila sa politika, pero magkasama sila sa Pilipinas. Putang ina, ang ipinatapon lang itong pamilyang Marcos na to dahil mga magnanakaw. O di ba sa Davao, o Nograles, saka Duterte, matagal na magkalaban yan. Puta, nagpatayan ba? Hindi naman, yung iba nagpatayan, yung iba, deadman lang, labanan tayo, paramihan tayo ng boto. Pero putang ina, yung i-shortcut mo, gamitin mo yung kapangyarihan mo, i-weaponize mo yung gobyerno gamit ang pera ng taong bayan, eroplano ng Pilipinas, gasolina ng eroplano, galing sa atin lahat. Pera ng Malacanang. Putang ina, isinuko talaga natin yung tao. Tapos sasabihin nyo, hindi tayo nakialam, hindi tayo nakipagtulungan. Putang ina nyo, mga sinungaling kayo eh. Dahil habang pinapatupad namin yung warrant of arrest, sinasabi nila na wala na tayo sa Rome Statute, wala na tayo sa ICC, dapat hindi gamitin yung mga provision ng ICC ng Rome Statute. Ngayon, dahil convenient, biglang ginagamit. Pero sa amin naman, no, may nakalagay dun sa Article 59 na dapat may... Convenient sa kanila, kaya nila ginagamit. Tanga, hindi. Hindi yun convenient sa kanila. Yun yung pasok sa kanilang legal remedies. Mga karapatan nila yun. Ngayon, dahil hindi rin convenient sa inyo, hindi nyo pakikinggan yun. Meron kayong sarili ninyo. Na yun yung convenient sa inyo, para ipatupad ninyo itong para sa amin ay illegal. Puta, kidnapping nga to eh. Taki mo, kinuha nyo sa eroplano, dinala nyo sa isang lugar, hindi nyo pinaharap sa abogado niya, hindi nyo pinaharap sa korte sa Pilipinas. Tapos puta, pinahatid nyo sa ibang bansa, ang tanda-tanda na, walang mga dalang damit. Mantakin mo yung The Netherlands pa yung nagbigay sa kanya ng damit na panglamig. Hindi nyo man lang pinirepair, ang tagal niyang pupunta ron. Wala kayong mga puso, ano ba naman yung, sige, papuntahin mo na yung mga pamilya mo rito. Matagal kayong hindi magkikita-kita. Anong sabi ni Torre? Mura lang naman pamasahe, doon na kayo magkita-kita. Tangina, ganyan ba natin irespeto yung mga dating pangulo?
ko nga sa inyo, si Gloria Arroyo, si Erap, kahit na nakulong yung mga yan, putya sa kulungan, VIP pa din yan. Kasi hindi naman yan normal na tao. Tapos sasabihin ni Torre, yung normal na tao, ganito, yung normal na tao, ganyan. Siya nga, binigyan pa namin ng VIP treatment. I'm sorry, ano ka? Dapat talaga bigyan mo ng VIP treatment yan. Dating Pangulo yan eh. Kaya corrupt na Pangulo yan, kaya hindi, dating Pangulo pa rin yan. Hindi yan normal na tao katulad nung sinasabi mo. Na parang yung normal na tao, madali lang hulihin. Tapos ikaw VIP treatment. Dapat talaga VIP treatment. Una sa lahat, 80 na yan. Yung nanay ni Marcos, hindi nyo nga mapakulong-kulong eh. Guilty na yan sa plunder eh. Pero putay na, naka-wheelchair pa din. Hindi pa rin nakakulong. Di ba? Kaya ganon. Kasi nga, ang korte natin, lenient. Sabi, matanda na yan eh. Pag yan pinasok mo pa sa kulungan, mamatay pa yan dito. Ganun din naman, matanda na yan. Marapit na rin naman mamatay yan eh. Babayaan nyo na yan sa laya. Di ba yung iba gano'n si Enrile? Pinalabas nga natin sa katandaan eh. Ang dami nga yung mga nakakulong, pinalalabas ni Remulla dahil sa mga edad eh. Tapos ito, 80 anyos, gaganyanin mo. Ang pinakamasaklap, dati pang presidente. Tama ba yun? So kung halimbawa ikaw, hindi ka na general, pwede ka nang tadyak-tadyakan ng mga pulis? Pag hindi ka na general, hindi ba mag-ano ka pa rin? Teka, dati akong general ah. Kaya nga, meron kayong titulo na retired general. Kasi yung titulo nyo, nandoon yun, pinaghirapan nyo yun at nire-respeto yun. Dapat irespeto yun. Di ba? Okay, buti sana kung retired police ka lang. Hindi. Di ba kapag nag-retiro na kayo bilang mga general, retired General Nicolas Torre, ganun ang tawag sa iyo pag nag-retire ka. Nandoon pa rin yung pangalan mo kasi deserve mo yung respeto that comes with the retired general na tawag sa iyo, na ranggo mo. So you should be accorded with respect. Dahil ikaw ay dating general, nagsilbi sa bayang Pilipinas, dapat irespeto ka kahit retirado ka na. Dapat nga pinasasalamatan ka pa for your service, tama? May mga pensyon ka pang matatanggap dahil pasasalamat sa serbisyo mo, tama? Therefore, may yung mga titulo nyo, meron niyang silbi. This is a former president. Pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Hindi yan umalis sa posisyon, pinatanggal, inimpeach dahil nagnakaw. Hindi. Natapos niya yung termino niya ng maayos. Therefore, dapat nire-respeto niyo yun. Former president. Former president. You should be, the former president should be accorded with VIP status. Kaya nga yan, kahit former president na yan, nagpunta yan sa Hong Kong. Binantayan niya ng mga Hong Kong police. Wala na posisyon sa gobyerno yan. Wala na posisyon sa gobyerno yan. Pero ang status niyan sa ibang bansa, ano pa din? Diplomat pa din. Diplomatic status pa din yan. Ang dami niyang mga bodyguard na mga matatangkad na mga Hong Kong police na nag-assure ng safety niya. Bakit? Kasi siya po ay dating presidente ng isang bansa. At ganun din tayo. When a former president from other country goes here, we secure the person. We make sure nothing bad is gonna happen to that person because that person is very important sa kanyang bansa. Ganun yun, General Torre. At ikaw, abogadong kupal. Ganun po yun. Ganun po dapat natin nirespeto ang karapatan ni Pangulong Duterte. Hindi naman siya normal na tao. Oo, hindi siya normal na tao. Kaya wag nyo sabihin na sorry na VIP treatment. VIP treatment, puta, kinakaladkad nyo. VIP treatment, puta, halos baboy-baboyin nyo doon, Tore. Tumigil ka, hindi ka matino. Ang daming mga video na nagkalat ngayon. Ipinakikita kung gaano kakabastos at balasubas. Balang araw. Balang araw. Oo, balang araw. Darating din sa inyo. Itong magiging 80 din kayo. Magiging mahina din kayo. Darating ang panahon, putang ina yung mga tain nyo sa puwet. Walang magpupunas para sa inyo. Mamamaho kayo. Magkakaketong kayo sa katandaan ninyo. Tandaan niyan. Competent authority, competent judicial authority na magsasabi, na magpapatunay na yun. Doon sila nadali sa competent judicial authority.
Pucha, ang sa kanila, DOJ daw ang competent official authority. Ha? Competent na korte? Hindi naman kayo korte. Kahit may quasi-judicial functions kayo, hindi pa rin kayo korte. Ang korte ng DOJ, Pilipinas. Ang korte ng DOJ, Pilipinas. Hindi kayo piskal ng ICC. Piskal kayo ng Pilipinas. Nag-file ng kaso sa ICC na walang jurisdiction sa atin. Tapos nagsilbing ikaw ang competent court, DOJ. Puta, executive kayo eh. Ibig sabihin, yung opisina ninyo, ang boss nyo, presidente. So dapat ipinahawak niya sa co-equal body ng executive. Sino yun? Ano yun? Judiciary. Hindi kayo judiciary. Executive kayo. Part kayo ng executive branch ng gobyerno. Tatlo yan eh. Executive, judiciary, legislative. Kayo yung executive. Puta, kayo lang nga nag-process eh. Tapos pinatapon nyo yung tao. Dapat yan, pinahawak nyo sa isang competitive court and then let the court decide here in the Philippines kung papadala ba siya doon or not. Why? Because meron niyang rights sa Pilipinas and the person is in the Philippines. Therefore, dapat yung karapatang pantao niya bilang isang Pilipino, inaano muna yan, inaalam mo na, magiging kalabisan ba kung padadala na natin siya. Pag-uusapan yan, hindi yun ganun madalian na. Lika na, dadaling ka na namin dun. Hindi po yung ganun, sir. Maling-mali po yun. Kayo po ay Department of Justice. Wala po kayong kapangyarihan para mag-convict ng tao. Maghanap lang po ng probable cause. And then, pag may probable cause, ifo-forward nyo na saan? Sa Regional Trial Court. Ifo-forward nyo na sa judiciary. And you let the judiciary take its course. Whether guilty or not guilty, tama? So kayo po ay piskal sa Pilipinas. Hindi kayo piskal ng ICC. Kasi parang ganun yung gusto nila mangyari eh. Subject ng warrant of arrest, ICPRRD. Pangalawa na yun dumaan sa proseso, yung pagpatupad ng warrant of arrest sa kanya. At pangatlo, na ginalang lahat ng mga karapatan niya. Ginalang lahat ng karapatan? Puta, napakasinungaling yun talaga. Alam mo, wala talagang itong gobyerno to pinakasinungaling. Sinungaling ba? Ginalang lahat ng karapatan. Anong sabi ni Pangulong Duterte? Ang sabi ni Pangulong Duterte, I need to talk to my lawyer. My lawyer is my daughter. Please let her in. Ano sabi ni Torino? It's not gonna happen, sir. It's not gonna happen. I'm the highest authority here. I have instruction. Yes, I instructed. I can go to jail for this. Idemanda nyo na lang ako. Oo, idemanda nyo na lang ako. Ang sabi ko, hindi ko na papapasukin yan. Never. It's not gonna happen, sir. Abogado niya, hindi mo papapasukin. Tapos sabihin mo na lahat ng karapatang pantao ni Pangulong Duterte na napatupad nyo rito. Anong karapatan anong pang-aabuso ba to yung ganito yung you're under arrest. Anong kaso ko? Wala kang pake. Basta you're under arrest, I'm putting you to a plane to Netherlands and then ireklamo nyo na lang ako. Putang ina, mali yun. Maling-mali yun, sir. O so kung halimbawa ako, traffic enforcer ako, pinara ko, oy, akin ang lisensya mo. Bakit? Anong violation ko? Putang ina, wala kang pake. Akin na, basta. O ano ilagay ko rito? Swerving ka? Anong swerving? Paano swerving? Hindi nga ako nakahinto lang ako dito. Hindi nga ako gumagalaw. Hindi, swerving ka. Putang ina mo, ireklamo mo na lang ako. Gusto mo, bahala ka. Akin na yan. Pwede bang ganun? Di ba kailangan meron kang reason na arestuhin mo yung tao? Tinatanong ni Duterte, what is my case? What have I done? Hindi nyo masabi. Tapos sabihin mo, utos lang to, sir. Utos lang to. Kung gusto mo, magreklamo ka na lang. Pwede ba naman ganun? Biglang may kakatok sa pinto mo. Bug. Hoy,
Meron akong warrant of arrest ng kapitbahay nyo. Doon ka magpunta sa kanya. Hindi naman dito nakatira yun eh. Wala kang pake. Gusto ko siya dito hanapin. Putang ina mo ka. Lumayas ka. Alis. Ireklamo mo na lang ako kung meron kang this is not the right place to debate. Walang judge dito. Umalis ka. Hanapin ko sa bahay mo. Pwede ba yun? Tang ina naman eh. Mali na, ginagawa pa natin tama eh. Di ba? Yan lang palang yung ilang mga classic example. Pwede itong maging bad precedents eh. Lahat na ng pulis ganyan. Kahit type lang nila yung shota mo, bigla kang arestuin. Arestado ka. Bakit? Ganda ng chicks mo eh. Wala namang kaso yun eh. Basta may kaso ka. Ireklamo mo na lang ako kung gusto mo. Basta kulong ka. Di ba? Ganun ang ginagawa ni Torre. Walang judge dito, sir. Walang kwenta lahat na sinasabi nyo. Lahat ng mga karapatan nyo, wala akong pake. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Hindi makakapasok abogado mo rito basta sumakay ka sa eroplano. Kung gusto mo magreklamo ka sa akin, put it in writing and then magsampa kayo ng kaso, harapin ko yan. Basta sasama kita, kakalad ka rin kita sa ayaw at sa gusto mo. Pwede bang ganun? Maling-mali. Ang nagsilbi bilang competent authority dito ay kami, ang Department of Justice. Competent authority. Department of Justice, hindi kayo korte. Ang sistema, kayo mag-i-issue ng warrant. Di ba? May warrant of arrest ka. We will take custody of you. Saan? Sa isang custodial center. We will bring you there. And then, you will talk to your lawyers. This is your case. Sige na. Lahat na ng mga legal remedies, gamitin nyo na. Because kung hindi nyo maaasikaso ito, within a period of time, wala na. Talagang we have no other option but to give you up to the proper authority, which is ICC. Pero dapat nagstay muna siya dito and then let his lawyers, kumbaga, brainstorm and then let his lawyers do the proper TROs, motions and stuff. Di ba ganun naman dapat? And then a competent judge here in the Philippines will check the motions whether it's approved or not. And then if it's not approved, then you can go ahead and bring him to wherever you want to bring him or you want to take him. Di ba ganun yun? Okay. It says here ganito ganyan. It's insufficient. Insufficient. Okay, I move to approve the warrant of Interpol and ICC and he can go to He can go to ganun yun. O kaya ganun. Okay. Give me some time, 3 more months. Ikulong lang muna yan tapos pag-uusapan pa natin because I also need time to rule on this tapos mag-oral argument pa kayo. Petition to, lahat yan. Ganun dapat. Hindi yung, meron kang warrant sa ibang bansa. Alis ka na. Di ba pwedeng ganun? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay,
totohanan ng laban. Sa harap ng kamera, walang